Hello, good afternoon po. Pag-usapan natin ngayon ito pong panukalang batas na Maharlika Wealth Fund o MWF kung tawagin. Sapagkat tinututulan po ito ng ilang mga ekonomista at mga grupo ng mga teachers, yung mga government employees. Dahil nga po sa natatakot ang karamihan dito mga government employees na baka daw ang kanilang mga retirement ay mapunta lang sa wala. Pero bago po natin pagpatuloy ito, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo. Click ninyo ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong batas na ito ngayon ay nabalot ng kontrobersya sapagkat may mga ekonomista po nagpahayag sa pagtutol dito at ganun din po yung mga government employees lalo na dyan sa GSIS, mga under sa GSIS po yan mga kababayan at ilang mga ekonomista dito dahil nga dito sa isyong ito ngayon, kahit nga po si Senator Amy Marcos ay tumututol po dito. Kaya nagiging malalim ang usapin nito ngayon sa Kongreso. Sa katunayan nga ay itong si Congressman Sandro Marcos ay nagpaliwanag ng minsan dito sa Kongreso. At nagsabi ang Kongreso na bukas anya sila sa pagpapaliwanag at debate sa panahon na ito po ay didinggin na uli sa Kongreso. Sapagkat nakapasa na po ito at mabilis itong nakapasa doon po sa House level sa committee ng Kongreso. Mabilis po siyang na-back up doon sa ating mga Kongreso, sa ating mga congressman dyan. Kaya ito ngayon, at parang nagulat yung karamihan dahil sa biglang paglusot nito sa House level, sa House Committee level. Ay kaya nga ay itong Senado ay nagsabi rin na kanila daw munang aralin. Siyempre, pagka tulad ngayon na si Senator Amy Marcos ang isa sa tumututol dyan, ay baka hindi papalarin yung panukalang batas na ito na 6398. Yan po ang tawag sa panukalang batas na ito. At dito, ngayon ay inaasahan nito na mainitang debate ito diyan po sa Kongreso at Senado. Pag patuloy na po itong iproseso sa ating House of Congress. Kaya mga kababayan ay ito pong ilang mga ekonomista na tumututol dito. Isa na po yung Central Bank. At kahit yung GSIS, ang karamihan dyan sa mga members ay tumututol, katulad ng mga teachers. At sa SSS, wala akong masyadong naririnig dyan. Pero itong GSIS, Bangko Sentral, ay nagpahayag na rin po yung chairman dyan. Yung chairman ba tawag yan? Gobernador na hindi sila sasali sapagkat ang Maharlika Wealth Fund, mga kababayan, ay galing po yan, ang pondo po niyan ay doon ko kunin sa mga government institution katulad ng GSIS, SSS, saan pang mga bangko dyan ng gobyerno. Doon po nang manggagaling yan. O kaya hindi maiwasan na yung mga komunista dyan natin, iilan ay tumututol. Pero ganun pa man, ang mahalaga dito na mapasa ito sa Kongreso at Senado. Bagamat mayroong mga resistance nito,
na mga member dyan sa GSIS at iba pang government offices ng mga empleyado dyan ay mabaliwala na rin po yan kung nakapasa o nakalusot ito sa Kongreso at Senado. Pero ganun pa man, ang Senado ngayon ay naghahanda na po yan sapagkat inaral na po nila ito. Kaya nga itong Kongreso ay bukas sila sa pagpapaliwanag nito at pagsagot sa mga katanungan tungkol po dyan sa panukalang batas na ito. O, di ba? Ay talagang mainitan ito mga kababayan. Sana wag naman ay magiging marahas yung usaping ito pagdating po dyan sa pagdidibatihan ito sa Kongreso at saka sa Senado. Ayan po. O itong isa pang pagbigay dito ng problema ay at itong grupo ng mga teachers, sapagkat member po yan sila ng GSIS ay itong mga retirable na dyan ng mga member ng GSIS ay ngayon pa lamang ay nagwawala na at tinatanong kung baka daw mawala yung kanilang retirement pagdating ng maipasa na ang batas na ito. Yan po yung mga sinasabi, mga kababayan. Anyway, may katuwiran din po naman sila sa kanilang mga hinala sapagkat ayaw nga po nila na maipasa ang batas na ito. Karapatan po nila yan. Pero ang mahalaga dito, yung Kongreso at Senado. Kung makalusot ito, ay wala na pong silbi yung mga opposition dyan na nasa mga members ng GSIS. So, ganun po yung mangyayari dito mga kababayan sa panukalang batas na ito. Ay talagang mainit. Ay nabigla, kahit yung Senado ay nabigla dito sa pagpasa dito sa House Committee level. Mabilisan na pagpasa. Ay ngayon, inaaral. At saka problema nga dyan, yung sinasabi natin na itong si Senator Amy Marcos ay tumututol dito. Kaya pag kasi Senator Amy Marcos ang tumutol dito, ay baka yan ang nagiging problema ngayon sa Kongreso kung paano ito lumusot. Ito, sa Kongreso, maaari itong lulusot ito kasi nakalusot na nga ngayon sa House Committee level Mabilis. Maaari makalusot ito dyan sa Kongreso. Pero ganun pa man, marami din pong tumututol dyan sa Kongres. Una dyan, yung mga Makabayan Black. Ay ano pong sabi nung Raul Manuel? Tumututol din yun. May sinabi siya na bakit daw hindi tinaasan ng sahod ang mga manggagawa ng gobyerno. Pero yung anyang Maharlika Wealth Fund ay pupunduhan. Ibig sabihin, tinututulan ito ng Makabayan Black yan sa Kongreso. At isa pa dyan, mayroong dilawan dyan na Bicolano, si Joey Salcida. Hindi ko malaman ang taong ito kung ano ang stance nito sapagkat may sinabi siya noong mga nakaraang araw na maganda, pabor po kay Pangulong Marcos dito sa Maharlika Wealth Fund. Sapagkat ang Maharlika Wealth Fund ay ang magiging chairman po dito ay yung Pangulo. Ang nagsabi si Salcida na maganda dito, pabor doon po sa kay Pangulong Marcos. Pero ngayon, mayroon din po siyang sinabi na alanganin. Kaya hindi natin makuha siya kung ano pa pong stance niya. Pero alam ko parang bumalimbing na ito bumalimbing na. Ito yung Bicolanong congressman. Bumalimbing na rin na nagpahayag na parang Marcos na rin siya. Pero hindi nga natin matiyak
yung stance nito ngayon kung ano ba, kung dilawan pa ba ito. Pero identified na dilawan ito, mga kababayan. So yan po. Kaya dito pagkahandaan ng Senado ito, yun sa kung ito ay makarating sa kanila. Siyempre ito ay inaaral ito ng Senado ngayon eh. Ay, sinabi naman ni Senate President na aralin namin yan. Ay kung si Senator Amy Marcos ay nagpahiwatig na tinututulan niya ito, hindi ko pangunahan yung Senado pero baka maharangan ito sa Senado. Ayun po. So, mainit na usapin ito. At tiyak na matinding debate ito sa House sa panukalang batas na ito. So yan po yung mga sinasabi natin na ekonomista, mga ilang ekonomista natin ay tumututol. Isa na dyan yung Bangko Sentral, ay yung chairman dyan, ay yung gobernador dyan. Itong grupo ng GSIS, teachers. Yan. At ilan pang mga ekonomista dyan na mismo member po din po yan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Kasi hindi kasi naman ang mga sekretary ni Pangulong Marcos ang mag-approve nito Kongreso kahit tumutol sila, karapatan nila yun. Pero wala po silang magagawa ayon sa ating sinasabi kanina kung ito ay aprubahan ng Kongreso. Kahit yung maglumpasay ka pa dyan sa kalsada, ay katulad nitong mga grupo ng mga teachers na ngayon pa lamang ay masyado ng maingay. Yan po yung ating sinasabi. Kasi talagang Kongreso at Senado po talaga ang magpa-process nito at sila po mag-a-approve sa panukalang batas na ito. 6398 Maharlika Wealth Fund. So yan po. Okay, puntahan naman natin itong naka-schedule. Anyway, receipt na ito schedule na ito sapagkat tungkol kay sa kaso ni General Bantag, sapagkat nung nakaraan na sumablay itong prosecutor natin sa mali na middle name ni General Bantag, ito po ay nasilip ng abogado ng depensa ni Attorney Balisong. Mali yung middle name. Kaya ito ang nangyari ay nireceipt ngayong pizza. Bukas, pizza size po. Yun po yung kwan. Ang tanong dito, kung makarating ba dito si General Bantag sapagkat ito yung panahon, pa-time niya na talagang dapat siya ay makapagpaliwanag doon po sa harapan ng piskalya. Dito ay may karapatan din siya, nasa kanya yan kung pupunta siya dito o hindi. Kung hindi naman siya makakarating, ay mayroon naman po siyang abogado na magsasalita para sa kanya. Ayan po mga kababayan. Ay nasa pagpapasya na po niya yan kung gusto niyang dumalo o hindi. Ay nasa sarili niya po yan. Pero sana kung makadalo siya, mas maganda. Ayan po yung ating masasabi dyan. So, pansamantala yan lang muna ang ating update sa ngayon mga kababayan. At muli po tayong magkita-kita sa susunod po nating video at huwag kalimutan i-subscribe po ang ating channel at inyo pong i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga bagong video.